Mas maganda pa yung buhay namin noon. Bakit? Nakakaano din naman masyadong base, lalo pag nababasa. Yung mga hindi nakakalam ng tunay kung ugali, masyado nila akong husgahan. Kung sa pagtulong ng usapan ko, yan alis sa kalam. Yo! Good morning, magandang umaga po muli sa inyong lahat. Ayan, at ngayong araw na to ay makipagkwentuhan po tayo kay Ate Nene, ang nanay ni Kamuning Official. Kita niyo yung bahay na yan. Ayan ay katas ng YouTube, mga kanoli ni Kamuning Official. At wala kasi sa ngayon, nag-aaral siya ng college at yung nanay ang ating kausapin. Kanoli si Ate Nene. Ayan. Good morning mga kanoli natin dyan. Ready ka na ba? Ready na, ano ba? Ano ba mga katanungan natin? Kinakabahan ka ba? Siyempre, kinakabahan ako kagabi pa. Hindi ko alam kasi kung ano mga itatanong mo sa akin. Baka hindi ka nakatulog. Nakatulog naman ang hindi. Kaya tinanghali ng gising. Ready ka na talaga? Ready na talaga. Ay. O, kumusta pala ang buhay? Ito, parang live. Parang live. Yes. The best, parang live. Oo. Unang katanungan. Cover. Anong buhay meron kayo ngayon noong wala pa ang vlog dito sa Bukana? Sa ngayong buhay namin. No comment. Parang, ano yan ano ba, stay per minute o boyabunda? Oo. Ano nga ang buhay? Masasabi ko lang ang buhay namin ngayon ay medyo nakain sa tamang oras, nakain sa mga absorb ko sa mga ay, naiiyak na. Nakakausad-usad, gano'n? Nakakausad-usad ngayon. Lalo na ngayon nga sa nakapagpa-opera ako. Sa madalit salita, nakapagpa-opera ako. Kaya salamat sa mga viewers ni Kamuning, kay Kamuning. Yan na yan? Huwag mo akong paiyakin. Ayan. Question number 2. Kumusta naman ang buhay nyo ngayon? Mas nakakaluwag ba kaysa dati na wala pang vlog? Alam mo kung sa akin ko akong tatanungin, mas maganda pa yung buhay namin noon. Bakit? Kasi ba't mas maganda pa noon? Kasi kahit malit lang ang bahay namin ng sundo-sundo kami, hindi kami nag-aaway, hindi kami nagkaganyan, ganito. Pero ngayon naman okay lang din, kaso lang may mga problema na hindi natin pwedeng sabihin o ano man. Basta, siguro alam niyo ng mga viewers naman na alam niyo na yun. Ay, Kunoli na ba yan? Ba't ka naiiyak? Wala lang. Mas maganda yung yung sinasabi ang problema. Malay mo masolusyonan. Morning. Basta maraming problema ngayon. Paano mo dinadala ang problema kung marami talaga? Ganyan. Paano mo nga siya dinadala? Para yung iba may matutunan din. Lang. Dadma lang sa akin yung mga problema na masyadong sa akin. Hindi ko na pinapansin kasi alam ko maikli lang ang buhay ko ngayon. Kaya ayoko nang pasamain pa ang aking mga ngayon, yung mga nararamdaman ko, ayoko nang basta dadma lang ko ano yung mga problema dumadating, tanggap lang sa akin. Ako na lang ang magkaroon ng baser.
Ba't kasi iniintindi mo yung basher? Nakakaano din naman masyadong base. Lalo pag nababasa. Dapat hindi ka nasasaktan. Nasa social media tayo. Nasasaktan kasi ako. Kasi yung mga hindi nakakalam ng tunay kong ugali, masyado nila akong husgahan. Salamat na lang na andyan sa Idol Chopper na lagi nakasuporta sa akin. Talagang napaka, wala na akong masasabi kay Idol Chopper sa mag-asawa ni Ann. Wala na akong masasabi sa pamilya nila. Kahit anong unos na problema sa kuna na dumating sa amin, nandyan lang ang pamilya na yun. Agravante pamilya. Alam ko naman na nagkaroon ko. Kasi para na tayong showbiz, mga artista. Ayun. Pati yung mga vlogger ang anak natin. Siyempre pati mga magulang. Nahahagip din ng mga camera natin, ng camera ng anak nyo. So normal talaga yun na pati kayo kasama rin sa mga mako-comment. Kaya dapat laging handa. Hindi ka pa rin nakapag-adjust sa tagal ng nagbablog ni Kamuning. Hindi ka pa nakapag-adjust na paano tanggapin yung mga basher. Hindi kasi hindi ako kasi lahat talaga gusto ko patulan ng patulan. Lahat gusto ko patulan. Kaso lang kikimilang din ako para masaktan din yung mga basher na dumaan sa amin. Ano ba yung nakasakit sa yung comment na nabasa mo? Madami. Isa lang, bigay ka ng isa na masakit talaga. Marami. Hindi. About sa utang, yun, napakasakit. Hanggang sa nabas na ako. Pero tanggap ko, wag lang siya. About sa utang. Ayan, next question. Mamaya natin yan, balikan natin yan. Ang balita daw ay lagi kayo nag-aaway ni Kamuning. Totoo ba yan? At ano ang dahilan? Hindi naman lagi. Nagkakatampuhan lang. Kasi sasabihin ko na. Kasi hindi niya na ako... Ano ba magandang salita doon? Na hindi siya masasaktan. Parang hindi niya na ako sinusunod. Ni Kamuning. Parang lahat ng pasya niya hindi niya na sinasabi sa akin. Siyempre ako nag-ano din naman ako. Kasi bilang isang magulang. Naghahanap din ako na yung bawat alis niya dito, naipupunta ko doon. Naipupunta ko sa ganito. Kasi inaano ko din naman na hindi siya nagpapalam sa akin. Paano pag may nangyari sa kanya, di ba? Nawala naman kaming kaalam-alam. Andyan, siyempre, mababas na naman ako, di ba? Bilang magulang. Ayun ang inaano ko. Kaya doon sa mga supporters ni Kamuning, sana naman turuan nyo din na minsan pag umaalis, nagpapaalam din sila sa akin. Hindi yung laging kayo lang ang sinusunod. Muning, alam ko, dito na tayo eh. Basta akin na lang, sa akin na lang ang bas. Lahat sa akin, yun na lang. Paano hindi ka na inaano ni Kamuning? Parang hindi ka na tinuturing na magulang, gano'n? Hindi naman sa gano'n. Kasi, hindi naman kasi mawawala yung sa isang pamilya na hindi kayo magkakatampuhan, hindi kayo magkakaanuhan. Ang sa akin lang. Sa akin lang ganun. Yung bigyan naman niya kami ng importansya. Ano siya sa amin, nakabibigay niya yung mga mga pangailangan namin. Pero iba yung bigay. Ilang sa magulang yun ang hinahanap ko sa akin. Siguro ganyan din siya.
Pero ako, lahat ginampanan ko lahat sa aking mga anak. Kahit ako ganito, untayin nyo sa akin ako'y masama. Pero lahat sila mahal ko, lahat nagampanan ko sa kanila. Baka nag-aano lang siya, nag-a-adjust lang. Malay mo, nag-aano lang ba? Para nag-a-adjust. Di ba? Malay mo, balang araw, bumalik uli or magpapaalam na siya kung may pupuntahan siya. Yun ang isang hinahangad ko. Kasi siyempre, nandito lang kami. Nandito lang kami ng tatay at nanay niya. Yung malang na hirap ng sitwasyon niya ngayon. Ayan. Next question tayo. Sa vlog ni Kapakpak, noong interview niya si Kamuning, ang daming nag-comment doon na medyo negative sa side niyong magulang. Anong masasabi mo doon? Ano yung question na yun about sa... Hindi. Doon sa vlog ni Kapakpak, ayun, nabasa rin ako doon. Maraming nagalit. Maraming comment na negative tungkol sa pagiging magulang nyo. Anong masasabi mo doon? Ako bilang isang magulang, yun ang nasabi ko kanina. Lahat naman ginampanan ko. Lahat ginampanan ko bilang isang magulang. Hindi lang nyo kasi alam ng aking tunay na ugali. Oo, nakakarinig kayo ng hindi maganda sa akin. Hindi maganda doon, ganyan ganito. Ang nakakaalam na lang nito yung mga taga rito sa amin. Kung ano man yung ugali ko ngayon. Kung ano. Ayan. Kaya doon sa mga masyado, huwag yun naman ako masyadong husgahan. Dahil hindi naman tayo magkakakilala, nagkakilala lang tayo sa YouTube. Pero yung tunay na nini at charito, hindi nyo kilala o anong ugali kung meron ako talaga. Ano kasi? Dahil nung araw, walang-wala na kami. Hindi pa wala dito si Idol Japper. Wala pa. Nagtitinda lang ako, nagtitinda lang si Michael nung araw. Marami akong natulungan. Yan. Alam niyo na kung sino-sino. Ay, hindi ako babangkit ng pangalan. Pero sa mga kapanood nito, alam niyo sa sarili niyo na kayo natulungan ko. Hindi ako vlogger. Hindi akit kayo dito sa bahay. Kubo pa lang ang bahay namin noon. Hindi pa ganito, hindi pa bato. As in, mayroong bintana. Pag may bintana, may pinto. Pag may bintana, pag may bintana, may pinto. Pag may pinto, wala namang bintana. Basta pag sinaraduhan, nakit kayo doon. Hindi nakit. Magpasalita lang kayo sa akin na wala kayong ganito. Bigay ako. Kasi hindi ako madamot na tao. Hanggang ngayon, hindi ako madamot na tao. Ayan. Nagkaroon na ba ng time na sumama ang loob mo kay Idol Japper or nagtampo? Hindi ako nagkaroon ng sama ng loob. Kahit kailan hindi sumama ang loob ko kay Idol Japper. Totoo? Vincent, aka na yung cellphone mo na. Aka na muna cellphone. Totoo? Wala ka talagang tampo? Wala akong tampo. Wala akong naging tampo sa mag-asawa. Naku po, kahit pa sabihin na Idol Japper na ganito ako. Wala akong masasabi. Dahil sa kanya lang ako nakikinig. Ayan. So wala siyang tampo kay Idol. Kahit na minsan nasabihan ka ng medyo masakit or hindi. Hindi. Ano man yan, ganon. So wala talaga. Wala talaga. Kay Ate Ann? Wala din. Kahit si Andy, wala ako. Kahit nasasabihin ako ni Ate Ninig, wala akong tapos sa kanila. Okay. Dahil ang katuwiran ko, hindi naman kami magkakaganito dahil sa kanila. Hindi kami magkakabahay ng dahil sa kanila. Dahil di kami din. Ayan. Pagdating sa mga gastusin dito sa inyo, sa bahay, tinutulungan ba kayo ni Kamuning? Tinutulungan naman kami ni Kamuning. Ano ba yan, Ronoli? Tinutulungan kayo. Tinutulungan naman kami, Alam nga yan, di ba siya nagpa-opera sa akin? Sa ngayon lang, siyempre may problema din yung isa, hindi natin masasabi kung anong dahilan. Kaya, okay lang.
Itong pagtitinda mo, kumusta naman to? Ito, mawalang dili ng laman. Kasi di na naman lahat kami kumuha ng aming binabaon. Siyempre, hindi naman laging di ka mo nang aasa ng panggastos. Din ako ng pambaon, kinakain, gano'n. So, nandyan kinukuha ang pang-araw-araw? Pang-araw-araw. Paano mo naisipan na magtinda? Nung naoperahan ako, kasi wala, diba, hindi naman ako pwede maghanap buhay. Nagbukas ako ng tindahan ulit. Pero hindi pa man ako na-operahan, nakapagbukas na akong tindahan sa Babati kasi walang talaga yan. Halos dito din nauubos. Katulad niya, wala na ulit laman. Ayan. Next question? Anong tumama? Anong tumawa? Baka panalo kayo. Hi, good morning! Ayan. Next question. Totoo bang na hanggang ngayon ay baon pa rin sa mga utang? Meron pa naman paon. Hindi naman meron pa naman paunti-unti. May paunti-unti pa. Pero yung utang ko, kaya ko ang kausapin yung pinagkakautangan ko na siyempre nagdaan tayo sa operasyon. Sabi ko sa kanya, pag naka-recover ako at kaya ko nalang matindahan, kahit pa 2,200, 300, makakasulong ako sa kanya hanggang sa makatapos ng utang. So meron? Meron, oo. Ayan. At ito. May napanood akong vlog na idol. Sinabi niyang siya daw ang may-ari nitong bahay niyo. Totoo ba or joke? Sa madalit salita, hindi pa kami nakaka-full payment dito sa utang, sa balance kay Idol Japper. Kaya masasabi natin hindi pa amin kasi hindi pa nga fully paid, di ba? Ibig sabihin, nung ginagawa to, umutang kayo kay Idol? Utang namin kay Idol Japper. Okay lang ba malaman kung magkano inutang, kung okay lang? Milyon yun. Milyon. 2 million? Milyon. 2 million or 1 million? Nasa 1 million. Ganun. So, halos 1 million. At okay din lang malaman kung okay din lang sa'yo kung magkano pa ang balanse. Nasa 100 plus. So, konti na lang pala. So, ayan. Nasa mga, ganun yung mga, basta alam ko nasa 100 plus, 200. Ganun, basta hindi ko alam something kasi silang dalawa ni Kamon yung nagkakausap sa about sa mga ganyan eh. Ayan, so at least pala nabawasan na rin. Malaki na ang nabawas. Kaso hindi pa natin masasabi natin kasi hindi pa nga fully paid. Kaya may karapatan pa din sa Idol Japper na sabihin na kanya pa rin itong bahay na ito. Dahil hindi pa nga tayo nakakabayad, di ba? Hindi. Feeling ko, alam mo sa Idol, mabiro eh. Oo. Yung biro na yun, pabiro na lang na akin ang bahay na yan. Pero hindi yun ibig totally na inaangkin niya or pabiro lang tayo, feeling ko. Kahit pa sabihin biro siya o prank siya, basta hindi pa to fully paid. Okay. Kahit anong nangyari, hindi pa to fully paid. Oo, pero sa inyo talaga tong bahay na to. Yun, pabiro niya lang yun malamang. Payag naman ako, kahit anong sabihin sa akin na Idol Japper. At si Idol Jeff naman, alam kong sa mga viewers natin alam na idol nila ang ugali na Idol Japper. Lagi ba kayo nananakawan dito? At nagpupus si Kamuning na lagi kayo nananakawan? Abay, oo. Lalo na sa tindahan. Lagi, oo. Paano nangyayari? Ba't kayo nananakawan? Pag walang tao dito sa tindahan, halimbawa, alis ako. Magkano ang nakukuha? Monte lang naman. Konti lang? Di, wala na yung tubo mo na papiso-piso. Wala na. Sa tubo nito is papiso-piso lang naman yung tindahan. Bawat item. May gusto ka bang sabihin kay Kamuning? Kamuning, bago magtapos tong vlog natin. Kamuning, pasensya ka na-interview tayo ni Kuya Noli. Siguro masasabi ko lang sa iyo, sana ayusin mo yung yun lang ang masasabi ko. Sa iyo anak, alam ko masasaktan ka sa naging interview sa ating ni Kuya Noli. Yan, mensahe mo kay Ate Ann. Wala naman Ate Ann. Wala naman akong tampo sa inyo kahit ano sabihin niyo sa akin, hindi yun sa akin, dead man yun sa akin, kahit anong
napakabait din niya mag-asawa sa amin. Kahit anong nangyari, napakabait din niya. Kay Idol, siyempre. Ay, Idol Japper, wala na akong masasabi sa iyo. Talagang solid suporta, solid kami sa inyo, sa iyong lalo ka na Idol Jeff. Kahit alam mo kami, nagkakaproblema na ganito, nandiyan ka, isang takbuhan lang namin sa inyo, nandyan ka. Ayun, bale ito, itong vlog na to, ay paalam naman ako kay ate. At okay naman. At siyempre, nasa kupan to ni Idol. Nagpaalam rin ako, okay naman. Si Kamuning na lang. I-message ko si Kamuning na ganito ganyan. Tapos pagka okay, sasaka po natin ito i-upload. Para at least alam din nung bata. Yan. Pero wala naman dito wala naman naisirain dito sa wala. Sa vlog na to. At alam niyo po ba na na ito ay pwede rin kasing kapulutan ng aral ng ating mga viewers. Tapos meron tayong anak na mayroong mga pinupuntahan, tapos minsan hindi nakakapagpaalam. So mahalaga pala yung pagpapaalam, yung relasyon ng magulang at ng anak, no. So yun lang gusto kong palabasin dito sa vlog na to, no. Wala tayong nais na ganyan pala yung mga ugali na ganun pala, no. Wala. So ang purpose nito ay makapagbigay tayo ng aral sa mga kababayan natin. Example, yung sinabi niya, napakabait ng mag-asawang yan, napakaraming naitulong sa amin yung mag-asawang si Ate at si Idol. So ibig sabihin, isang patunay na ang Pilipino, ang mga Pinoy ay matulungin talaga. O, di ba? So, yun. So, minsan kasi sa mga interpretation, napapasama ang vlog. Pero, kung aanhin natin yung buod ng kwento, ng vlogs, ay makakapulot po talaga tayo ng aral. Sigurado ako na kung yung mga goods lang ang ating isipin, ano ang ating po pwedeng mapulutan, no? So example, yung magulang mo ay nasa ibang bansa, ikaw ay nasa Pilipinas, dito ka nag-aaral. Halimbawa, OFW ang tatay mo, yung anak mo ang nasa bahay. So may isip mo na, kumusta kaya yung anak ko doon, no? Ba't kaya niya minsan hindi yun nakakapag-text man lang kung ano na ginagawa, o ganun, kumusta kaya ang pag-aaral niya. Isa yun sa mga sa mga kakapulutan natin ng aral. Salamat. Salamat din kayo. Kumusta ang paninda mo? Ito, okay lang. Wala na laman, wala na. Namin ko walang laman. Wala na laman? So, okay na, limi paipik. Wag nang hindi naman to totally paipit. Ito ay ipandagdag mo lang sa kung gagaya nagtitinda ka sa court, di ba? Tinda ka ng soft drinks, palamig. So feeling ko ito ay marami ng palamig to na may dadagdag. Tanggapin mo, huwag kang mahiya sa akin. Siya! Oo nga! Sige na. Dati kasi ako nagnegosyo ng mga ganyan. Alam ko ang kita niyan, alam ko ang tubo niyan. Tapos mababawasan pa. Kasi kami noon ay nagbabayad pa kami ng tricycle, nag-aarkila pa kami. So, bago mabuo ang kita ng isang tindahan, ang dami na pong bawas niyan. Lalo siyempre wala pa naman sabi nga niya diyan binabawas talaga yung pang ibang pang-araw-araw. So ibig sabihin, darating ang future na medyo masisero yan kung hindi madadagdagan ng puhunan. So ito, maliit na halaga. Kung baka magkaroon ng tubo yan sa court. Mahaba pa yung yan sa court yung palaro. Ano mo ng palamig, ano mo ng ibang balay mo, tumubo mo lang kahit 200. Ayos. Sabi mo ako pinaiyak. Wala nang iiyak. Ganun lang talaga ang buhay. Isa lang masasabi ko, huwag niyo nakakaibas.